Natuklasan ko ang lahat sa mismong araw ngang kasal ngang aking anak, sa harap ng daan-daang bisita. Hindi palabas-bas ang habol sa akin ngang aking manugang, kundi ang nga susi nga aking tahanan. At nang ako'y tumanggi, isang malutong na sampal ang dumapo sa aking mukha. Pero hindi ako gumawang iskandalo, hindi ako sumigaw. Kalmado akong lumabas ng party, sumakay sa aking sasakyan, at gumawang isang tahimik na tawag. Isang tawag sa numerong 5 taon ko nang hindi tinatawagan. Para i-activate ang isang planong matagal ko nang inihanda. 15 minuto lang ang lumipas. Hindi ako ang bumalik, kundi mga pulis na dinadaksa na ang penthouse ko para arestuhin ang kanyang mga magulang sa salang pagnanakaw. Kasabay nito, biglang tumawag ang bangko sa manager ng hotel. Ang tseke para sa 15 milyong pisong party, tumalbog. Biglang huminto ang musika. At lahat kam ilaw ay tila nakatutok sa anak ko at sa kanyang asawa, na biglang wala ng kahit isang kusing pambayad sa lahat nga ito. Bago ko ikuwento sa inyo ang buong detalye kung paano ko ginawang isang bangungot ang pinapangarap nilang kasal, sabihin ninyo nga sa akin, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan? Ang sampal sa aking piski ay kumikirot pa rin. Isang mainit at pumipintik na paalala sa kahihiyang dinanas ko. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala, kumpara sa sakit na ijinulot ng sumunod na takpo. Sa gitna ngang nakabibinging katahimikan, habang ang lahat ng mata ay nasa amin, nakita ko ang aking anak na si Miguel. Nakmamadali siyang tumatakbo palapit sa amin. Sa isang saglit, sa isang desperadong segundo, bumilis ang tiboke, NG puso ko, nagkaroong ako NG pagyaza. Akala ko sa wakas. Nakita na niya ang katotohanan. Akala ko ay lalapitan niya ang kanyang asawa, hahawakan ito sa kamay, at hihingan ng paliwanag. Akala ko ay ipagtatanggol niya ang amang nagpalaki sa kanya. Ang amang nagbayad ng 15 milyong piso para sa gabing ito. Inihanda ko ang sarili ko para sa kanyang pahingi ng tawad. Para sabihin niya kay Isabel na lumampas na ito sa guhit. Ngunit pagdating niya sa tabi namin, hindi niya ako tiningnan ng may pag-aalala, ni hindi niya pinansin ang namumulang marka sa aking mukha. Dumiretso siya kay Isabel. Niyakap niya ito, at si Isabel naman ay agad na isinupsop ang kanyang mukha sa dibdib ngang aking anak, humagulgol ngang isang iyak. Nakasing pake ngang gadiamanteng alam kong gusto niya. Hinaplos ni Miguel ang likod nito, bumubulong ngang nga salitang pampakalma, bago niya ibinaling ang tingin sa akin. At ang nakita ko sa kanyang mamata ay hindi galit para sa asawa niya, kundi inis. Inis. Para sa akin. Ba, naman, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina at pigil, nanginginig sa pagkadismaya. Bakit kailangan mo pa kasing gawin to? Bakit kailangan mong maging ganito kahirap kausap? Nakatayo lang ako roon, hindi makagala. Parang nawalan akong hangin sa aking mabaga. Mahirap kausap, inulit ko ang salita. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Miguel, sinampal niya ako. Sinaktan niya ako sa harap ng lahat. Dahil lang ayaw kong ibigay ang susingang sarili kong pamamahay. Umikot ang mamata ni Miguel, isang kilos na napakawalang galang, na parang isang pangalawang sampal. Stress lang yan ba? Arawang kasal niya. Alam mo naman kung paano siya kapag naipit. Bakit kailangan mo pa siyang galitin? Hindi mo na lang ba kayang sabihing Hindi mo na lang ba pwedeng ibigay ang mga susi para makaroon ng kapayapaan kahit isang gabi lang? Galitin siya? Tanong ko, ang mga salita ay parang abo sa aking bibig. Nagbook ako para sa kanila ng isang 5-star suite. Miguel, binayaran ko ang buong reception na ito at ako pa ang nanggagalit dahil gusto kong matulog sa sarili kong kama. Dahil gusto kong protektahan ang magamit ng nanay mo? Naku, tigilan mo na nga yung gamit ni mama, sigaw ni Miguel, tumataas na ang kanyang boses, sapat na para marinig ng bisitang malapit sa amin, nakikita ko silang nakikinig. Sabik sa drama. Apartment lang yan ba? Mga gamit lang yan.
At sa totoo lang, masyadong malaki yan para sa'yo. Isang matandang lalaki na mag-isa sa isang napakalaking lugar. Hindi tama yon. Pinag-uusapan na namin ni Isabel na hindi ka dapat nakatira doon ng mag-isa. Hindi ligtas. Dapat nasa isang facility ka na. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Isang facility. Ang salitang iyon ay nanatili sa hangin sa pagitan namin. Mabigat at malamig. Isang home for the aged. Iyon pala ang plano nila. Iyon pala ang pinausapan nila kapa. Akala nila ay hindi ako nakikinig. Hindi lang pala susi para sa isang gabi ang gusto nila. Gusto nila akong paalisin. Gusto nila akong ikulong sa isang bahay ampunan para makuha nila ang penthouse. Tinitigan ko ang aking anak. Pinakmasdan ko siyang mabuti. Nakita ko ang tuksedo na binili ko para sa kanya. Nakita ko ang mamahaling relo sa kanyang pulso, regalo ko noong siya'y nagtapos. Naalala ko noong 1 linggo lang, nakaupo ako sa aking mesa, pinipirmahan ang tsekeng nakakahalaga ng 15 milyong piso. Naalala ko siyang nakaupo sa tapat ko, nakangiti, sinasabi kung gaano niya pinahahalagahan ang lahat, kung paano niya ako palaging alagaan. Kayo po ang pinakamagaling na ama sa buong mundo. Sabi pa niya nun, hinding-hindi namin kayo pababayaan. Lahat pala ay kasinungalingan. Bawat ngiti, bawat pasasalamat, bawat yakap. Isa lang palang pag-arte para manatiling bukas ang aking bank account. Hindi isang ama ang nakikita niya sa kanyang harapan. Nakakita siyang isang hadlang. Nakakita siyang isang matigas ang ulo na matanda, na masyadong matagal mamatay at umalis sa daan ng kanyang mana. Miguel, sabi ko, nang jinjinig ang boss ko sa pinagalong gali at piati. Pinalaki kita ng mas mayos kaysa rito. Ibinigay ko sa'yo ang lahat, at ito ang igaganti mo sa aka, ang tumayo lang diyan, habang hawak ang babaeng nanakit sa akin, at sabihin sa akin na nararapat akong mapunta sa isang bahay ampunan. Namula ang mukha ni Miguel. Huwag mong isumbat sa akin ang pramo, sigaw niya. Lagi ka namang ganyan. Akala mo dahil ikaw ang nagsusulat ng seke, kontrolado mo na kami. Akala mo pag-ari mo kami. Matatanda na kami ba? Kung gusto mong maging parte nga pamilyang ito, kailangan mong magsakripisyo. Ibigay mo na lang sa kanya ang masusi at tigilan mo na ang pagsira sa kasal ko, maging parteng pamilya. Tinatakot niya ako na itatakwil niya ako kung hindi ko sila hahayaang pagnakawan. Tumingin ako kay Isabel. Iniangat na niya ang kanyang ulo mula sa dibdib ni Miguel. Hindi na siya umiyak. Nakatingin siya sa akin nang may mapanuksong ngiti. Ang kanyang mata ay malamig at matigas. Alam niyang nanalo na siya. Ginawa niyang sandata ang sarili kong anak laban sa akin. Bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang kalinawan. Nawala ang pagkalito. Nawala ang pag-asa. Ang amang gagawin ang lahat para sa kanyang anak ay namatay sa sandaling iyon. Tumingin ako sa baso ng champagne na hawak ko pa rin. Tumingin ako sa magintong bulan na umaakyat, delikado at mahal. Inabot ko at dahan-dahang inilagay ang baso sa isang maliit na mesa sa tabi ko. Maingat, ang mahinang tunog ng salamin sa mesa. Ang tanging ingay na narinig ko, mas malakas pa sa bulungan ng tao. Ito ang tunog ng isang pintong nagsasara. Ito ang tunog ng isang checkbook na nagsara, magpakailanman. Tapos na ako, sabi ko. Hindi ito isang sigaw. Isa itong katotohanan. Ano? Tanong ni Miguel. Nakakunot ang no. Naguguluhan sa bigla kong pakalmado. Anong ibig mong sabihin? Ibigay mo sa akin ang masusi ba? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko na siya tiningnan muli. Tinalikuran ko silang dalawa. Tinalikuran ko ang anak na minahal ko mula pa sa kanyang unang hininga. Nagsimula akong maglakad. Lumayo ako sa kanilang mesa. Lumayo sa dance floor. Lumayo sa buhay. Naakala ko ay mayroon ako. Habang papalayo ako, napatanto ni Isabel na nawawalan na siyang manunod. Nawawalan ng kontrol sa kwento. Sumigaw siya, ang kanyang boses ay matinis at nakakabingi. Lasing siya, tingnan ninyo siya, umiwas siya dahil alam niyang mali siya.
Ininsulto niya ang mamagulang ko, tinawag niyang basura ang nanay ko, sinisira niya ang lahat. Lalong lumakas ang mabulungan. Ramdam ko ang mga mata ngang 150 taon na nakatitik sa aking likuran, pero nagpatuloy ako sa paglakad. Hindi ako huminto para ipagtanggol ang sarili ko. Hindi ako lumingon para isigaw ang katotohanan. Hindi rin naman sila makikinig. Ang gusto nila ay isang palabas. Sinundan akong boses ni Miguel, desperado at galit. Ba, kung lalabas ka sa mapintong yan, huwag ka nang makabalang bumalik. Narinig mo ba ako? Huwag kang babalik hanggat wala kang dalang susi. Nakarating ako sa malalaking pintong ballroom. Itinulak ko ito at lumabas sa lobby. Ang mabibigat na pinto ay sumara sa likuran ko, pinatahimik ang ingayng party. Pinatahimik ang mga sigaw ng aking anak. Nag-isa ako sa tahimik at eleganteng lobby ng hotel. Lumabas ako sa pangunahing pasukan. Nakita ako ng valet at tumakbo para kunin ang aking sasakyan. Tumayo ako sa gilid ng kalsada at malakas na humampas sa akin ang hangin ng gabi, malamig at masakit sa balat. Ngunit naramdaman kong ito ay totoo. Hindi tulad ng init sa loob ng ballroom na iyon. Ang lamig dito sa labas ay tunay. Huminto sa harap ko ang aking lumang sasakyan. Pumasok ako at isinara ang pinto. Binalot ako ng katahimikan sa loob. Umupo ako roon saglit. Ang maha kamay ko ay nakahawak sa manibela, nakatitik sa madilim na kaya sa unahan. Hinawakan ko ang aking pisngi, mainit pa rin. Hindi na ako malungkot, tapos na akong maging malungkot. Isang malamig at matigas na determinasyon ang namumuo sa aking kalooban. Kinuha ko ang aking telepono. Matatak na ang aking makamay ngayon. Hindi ko tinawagan si Miguel. Hindi ko tinawagan ang isang kaibigan para iyakan. Nagdial akong isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Isang numero na inaasahan kong hindi ko nakakailanganing gamitin. Naghihintay ako. Ang aking mamata ay nakatutok sa salamin. Nakatingin sa hotel kung nasaan ang mataong nagtaksil sa akin. Hindi ako uuwi para umiyak. Susunugin ko ang kanilang mundo hanggang sa maging abo ito. Ang malamig na katatngang manibela ng aking sasakyan ay tila ba nagyayelo sa aking mga palat, ngunit ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto, hindi ko halos mahawakan ito. Hindi ito panginginig ng katandaan, at tiyak na hindi ito dahil sa takot. Ito ay purong galit. Isang nag-aalap na galit na nagsimula sa aking sikmura at kumalat hanggang sa dulo ng aking mga daliri. Nakaupo ako roon sa dilim ng parking lot habang umaandar ang makina ng sasakyan. Karaniwan, ang ugong nito ay nagpapakalma sa akin, ngunit ngayong gabi wala itong dalang ginhawa. Mula sa salamin sa harap, natatanaw ko ang kumikinang na pasukan na The Manila Hotel, ang ngadorman na abala sa pag-asikaso sa mga bisita, ang gintong liwanag na umaapaw sa bangketa. Sa loob ng gusaling iyon, malamang ay umiinom ang aking anak ng syampay na ako ang nagbayad, at humihingi ng paumanhin sa kanyang mga kaibigan dahil sa inaasal ng kanyang ama. Sa loob ng gusaling iyon, isang babaeng tinanggap ko sa aking pamilya ang sumampal sa akin dahil lang sa ayaw kong maging palaboy sa sarili kong lungsod. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking puso. Binalaan na ako ng doktor tungkol sa stress, tungkol sa aking blood pressure. Ngunit sa sandaling ito, wala akong pakialam sa aking kalusugan. Ang mahalaga sa akin ay ang mabuhay. Ang mahalaga sa akin ay katarungan. Kinuha ko mula sa bulsang aking tuksedo ang aking telepono. Ang liwanag ng screen nito ay nakakasilaw sa dilim. Ang aking hinlalaki ay nakalangan sa listahan ng makontak. Pwede ko sanang tawagan ang pulis. Ang pananampal ay isang krimen. Kahit pa ito'y nangyari sa isang kasal, kahit pa ito'y pamilya, pwede akong bumalik doon kasama ang dalawang opisyal at iparesto si Isabel habang suot ang kanyang mamahaling bestida. Ngunit magiging magulo iyon. Magiging isang iskandalo para sa maga-sismoso at sa totoo lang masyadong madali iyon para sa kanya. Hindi karapat-dapat si Isabel sa awang batas. Karapat-dapat siya sa isang bagay na mas permanente. Karapat-dapat siyang mawala sa kanya ang nag-isang bagay na tunay niyang minamahal.
Nilampasan ko ang pangalan ni Miguel. Nilampasan ko ang mapangalan ng makaibigan ko na kasalukuyang nasa loop, kumakaing ng pagkaing ako ang nakbayad. Huminto ako sa isang pangalan na nasa pinakailalim ng aking listahan. Attorney Sofia Reyes. Pinindot ko ang call button. Sabado gabi. Karamihan sa mga tao ay naghahapunan o nanonood ng sine o natutulog na, ngunit hindi si Attorney Reyes. Alam ko kung nasaan siya. Nasa kanyang opisina sa ICA, 42 palapag ng De Leon Tower. Malamang ay nagre-repaso nga kontrata o tinatakot ang isang kalabang kumpanya sa pamamagitan ng email. Wala siyang pamilya. Wala siyang libangan. Ang mayroon siya ay ang batas. At ang mayroon siya ay isang walang hanggang katapatan sa kumpanyang binuo namin. Tumunok ang telepono, 1 beses, 2 beses. Ricardo, ang kanyang boses ay malinaw, direkta at walang bahid ng antok. Hindi siya nagtanong kung kamusta ang kasal. Hindi siya nagbigay ng anumang pagbati. Alam niya na kung tatawagan ko ang kanyang personal na linya ng alas 9 ng gabi ng Sabado, may malaking nangyari sa mundo. Attorney Reyes, sabi ko, ang boses ko ay mas magaspang kaysa sa inaasahan ko. Kailangan kita. Nasaan ka? Tanong niya agad. Naririnig ko ang mahinang pag-click ng keyboard sa likuran. Nagtatrabaho na siya. Nasa parking lot ako ng The Manila Hotel, sabi ko. Nakaupo sa aking sasakyan. Si Miguel ba? Tanong niya. Palagi niyang alam. Si Attorney Reyes ay hindi kailanman nagtiwala sa aking anak. Hindi niya ito kailanman nagustuhan. Tinawag niya itong prinsipe sa likuran nito at hindi ito isang papuri. Nakita niya ang kahinaan nito, ang pag-aakalang may karapatan ito sa lahat, bago ko pa man ito handang aminin. At si Isabel? Takot na takot si Isabel kay Attorney Reyes. Tinawag siya ng aking manugang na bakal na ahas. Sinabi niya kay Miguel na si Attorney Reyes ay isang masamang mangkukulam na gustong kontrolin ang kumpanya. Hindi nila naiintindihan na si Attorney Reyes ang nag-isang dahilan kung bakit mayroon silang perang winiwaldas. Silang lahat, sabi ko, nakatitig sa pasukan ng hotel. Sofia, naalala mo ba ang pag-usap natin 5 taon na ang nakalipas? Pagkatapos ng libing ni Elena, tumigil ang pagtip. Ang katahimikan sa kabilang linya ay ganap. Naalala ko ang bawat pag-usap na nagkaroon tayo, Ricardo, mahina niyang sagot. Naalala mo ba ang plano? Ang dokumento na inihanda natin, pero hindi natin pinanotaryo. Ang dokumento na inaasahan nating mananatili sa vault magpakailanman. Nasa screen ko na ito ngayon, sabi niya. Binuksan ko ito sa sandaling nakita ko ang pangalan mo sa caller ID. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ay aktivate mo ang protocol Noas Prezeche. Narinig ko ang isang mabilis na pahinga sa kabilang linya. Protocol 19. Parang pangalan sa isang spy movie, ngunit mas mapanganib ito. Ito ay isang legal na nuclear option. Noong namatay si Elena, nalubog ako sa matinding depresyon. Naging marupok ako. Si Attorney Reyes, sa kanyang walang katapusang karunungan, ay pinaupo ako at pinilit na gumawa ng isang plano para protektahan ang aking sarili. Sabi niya, Cardo, ang pagluluksa ay nadudulot sa mga tao na gumawa ng mga hangal na bagay sa pera at ang pagluluksa ay nag-aanyaya sa mga pating, kaya ginawa namin ang Protocol 19. Ito ay isang sugnay sa aming family trust na nagbibigay sa akin bilang tagapagtatag ng ganap, agaran, at hindi mababawing kapangyarihan na bawin ang lahat ng ari-arian, ay freeze ang lahat ng account at wakasan ang lahat ng kontrata ng sinumang benepisyaryo na kumilos laban sa interes ng tagapagtatag. Dinisenyo ito para protektahan ako mula sa pagdedeklara na wala na ako sa tamang pag-iisip. Dinisenyo ito para pigilan ang isang paggagaw mula sa loob mismo ne pamilya. Ricardo, sabi ni Attorney Reyes, bumabang ang isang tono ang kanyang boses. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito. Kapag ginawa ko ito, wala nang atrasan. I-freeze nito ang lahat. Ang ma-credit card, ang ma-bank account,
ang maalawan sa bahay, ang maupa sa sasakyan. Tatanggalan nito si Miguel ngang kanyang titulo. Ilalok sila palabas ngang ma-corporate surfer. Ito na ang pampinansyal na pakpugot ng ulo. Alam ko, sabi ko, gawin mo. Sila ba? Sinaktan ka ba nila, Ricardo? May mapanganib na tono na sa kanyang boses ngayon, ang bakal na ahas ay nagigising na. Hinawakan ko ang aking pisngi, malambot pa rin. Sinampal niya ako, Sofia. Sa harap ngang lahat, hiningi niya ang ngasusi ngang penthouse para sa kanyang mamagulang. At nang tumanggi ako, sinaktan niya ako at ang anak ko. Sinabihan akong sarili kong anak na ibigay na lang ang gusto niya para makaroon ng kapayapaan. Ang maliit na, pinutol ni Atty. Reyes ang kanyang sasabihin. Narinig ko ang tunog ng masusi na tinitipon. Narinig ko ang tunog ng isang mabigat na pinto na nagsasara. Aalis na ako ang opisina ngayon. Dala ko ang security team. Dala ko ang buong legal binder. Nasa lupa sila, sabi ko. Sumasayaw sila. Umiinom ng aking alak. Akala nila isa lang akong malungkot na matanda na umuwi para umiyak. Malalaman nila na sinampal nila ang kamay na nagpapakain sa kanila. Nagsimula na ang bank freeze, sabi ni Atty. Reyes. Sa oras na subukan nilang umorder ng isa pang baso, hindi nagagana ang kanilang card. Pero Ricardo, kailangan kong maging handa ka. Magiging pangit ito, sisigaw si Miguel. Magiging biktima si Isabel. Akusahan kanilang lahat. Handa na ako, sabi ko. At totoo iyon. Ang kalungkutan ay nawawala na. Napalitan ngang isang malamig na kalinawan. 20 minuto pa et nandiyan na ako. Sabi ni Atty. Reyes, dala ko ang mga papeles para pirmahan mo. Huwag kang babalik doon mag-isa. Huwag mo silang kakausapin hanggang sa dumating ako. Manatili ka sa sasakyan. Panatilihing malamig ang iyong ulo, Ricardo. Babawin natin ang lahat. Sofia, tanong ko bago niya ibaba ang tawag. Bakit, Ricardo? Dalhin mo na rin ang mga eviction notice para sa penthouse. Pakiramdam ko, kakailanganin ko ang mga iyon ngayong gabi. Asahan mo, sabi niya, naputol ang linya. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa hotel. Ang makina nga aking sasakyan ay humuhuni. Isang mababang ugong. Nakalimutan ngang anak ko na bago ako naging ama niya. Isa akong pating. At katatapos lang niyang magtapon nugo sa tubig. Nakaupo ako sa dilim nga aking sasakyan, pinatay ko na ang makina para makatipid sa gasolina, bagaman sapat na ang init ng aking galit para panatilihin akong mainit. Paparating na si Atty. Reyes. Ang tulong ay malapit na. Ngunit ang 20 minuto ay parang isang kawalang hanggan kapag ang iyong isip ay puno ngang pagtataksil. Tumingin ako sa iPad na itinatago ko sa glove compartment. Dinadala ko ito para tingnan ang mga plano ng mga itinatayo naming gusali. Ang daliri ko ay nag-aalangan sa app para sa security system ng penthouse. Ipinakabit ko ito 3 taon na ang nakalipas. Karamihan ay para bantayan ang mga naglilinis at para masigurong gumagana ng maayos ang temperatura para sa mga alak. Hindi ko kailanman inasahan na gagamitin ko ito para manmanan ang sarili kong pamilya. Pero ngayong gabi, may isang kutob sa aking dibdib na nagsasabing kailangan kong tingnan. Ang paraan ng pahingi ni Isabel ng ngasusi, ang kanyang pagkaapurahan, ang kanyang pag-aakalang may karapatan siya, at si Miguel. Napakadesperado niyang ibigay ko ang mga iyon. Pinindot ko ang icon. Nagload ang screen. Umiikot ang isang maliit na puting bilog sa gitna. Kumokonekta. At nang lumabas ang video, napahinto ang aking pahinga. Napahinto ng husto na napahagulhol ako. Dapat sana'y madilim ang penthouse. Dapat sana'y tahimik. Ang tanging dapat na gumagalaw ay ang mga alikabo na sumasayaw sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga bintana. Sa halip, lahat ng ilaw sa sala ay nakabukas. Nag-zoom in ako. Pinipisil ang screen gamit ang nanginginig na mga daliri. May mga tao sa aking bahay, hindi mga magnanakaw na nakamaskara, mas malala pa. Ito ay ang Pamilya Cruz,
ang mga magulang ni Isabel, si Roberto at Linda, at ang kanyang kuya, si Dino. Tinitigan ko ang screen, sinusubukang unawain kung paano sila nakapasok. Ang pinto sa harap ay may biometric lock at keypad code. Hindi ko kailanman ibinigay sa kanila ang code. 3 tao lang ang nakakalam nito, ako, ang aking kasambahay, at si Miguel. Ibinigay ng aking anak ang code sa kanila. Hindi lang niya ako pinilit na ibigay ang susi sa ballroom. Binigyan na pala niya sila na access ng hindi ko alam. Tinaksil niya ang aking seguridad bago pa man mahiwa ang wedding cake. Pinanood ko na may halong pangingilabot habang si Roberto Cruz, isang lalaking 2 beses nang nakfile ng bankruptcy at umutang sa akin ng pera para sa kanyang renta sa Tuxedo, ay nakatayo sa tabi ng aking bar. Hawak niya ang isang boteeng alak. Nakilala ko ang tatak kahit sa maliit na screen. Ito ay isang mamahaling alak. Isang boteng binili namin ni Elena sa aming paglalakbay sa Europa, itinabi para sa aming 50 anibersaryo. Isang araw na hindi na niya inabot. Hindi ginamit ni Roberto ng maayos ang pambukas. Sinisira niya ang takip gamit ang isang kutsilyo mula sa aking kusina. Binuksan niya ang tapon, natapon ang maitim na pulang likido sa aking Persian rug, wala siyang pakialam. Hindi man lang niya napansin. Diretso siyang uminom mula sa bote. Pinupunasan ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumatawa habang may sinasabi sa kanyang asawa. Inilipat ko ang view ng kamera sa master bedroom, ang aking santuaryo, ang silid kung saan ko hinawakan ang kamay ni Elena habang siya ay naghihingalo. Nandun si Linda Cruz. Binuksan niya ang walk-in closet, ang aparador ng aking asawa, ang lugar na pinanatili kong eksakto kung paano niya ito iniwan na may amoy pa rin niya sa matela. Hinihila ni Linda ang mga damit mula sa mga hanger. Inihahagis niya ang mga blusang seda ni Elena sa sahih na parang mga basahan. Pagkatapos, nakita kong kinuha niya ang puting coat. Ito ang regalong ibinigay ko kay Elena para sa kanyang 60 kaarawan. Mahal na mahal niya ang coat na iyon. Tinuring niya itong isang kayamanan. Isinuot ito ni Linda Cruz. Masyadong masikip para sa kanya, ngunit ipinilit niya ang kanyang braso. Umikot siya sa harap ng salamin, nagpopose. Itinaas ko ang volume sa iPad. Narinig ng mikropono ng kamera ang kanyang boses ng malinaw. Tingnan mo ako, Bob. Sigaw niya. Mukha akong reyna dito. Maniniwala ka ba na itinago lang ito ngang matandang yon? Siguro para lang sa simbahan. Sayang naman, isang magandang bagay na namatay siya. Ang masalitang iyon ay umaling-aungaw sa loop nga aking sasakyan. Nagsimulang mamuo ang maluha sa aking mamata. Mainit at biglaan. Hindi luha ang kalungkutan. Luha ang purong galit. Suot niya ang kawat ng aking yumaong asawa. Nakatayo sa silitulugan ng aking yumaong asawa. Ipinaktiriwang ang kanyang kamatayan para lang makapaglaro siyang pagbibihis. Inilipat ko muli ang kamera. Kailangan kong makita kung nasaan si Dino. Si Dino ang sugarol na may kasaysayan ng pagnanakaw. Natakpuan ko siya sa aking opisina. Nasa likod siya ng aking mesa. Inalis niya ang painting na nakasabit sa pader. Sa likod nito ay ang aking safe. Pinagpapawisan si Dino. Hawak niya ang isang screwdriver at isang martilyo na siguro ay nahanap niya sa aking magamit. Sinusubukan niyang tanggalin ang digital keypad sa pinto ngang safe. Sa loop ngang safe na iyon. Oh, may cash. Mga 10,000 piso para sa emergency, ngunit higit sa lahat. Sa loop ngang safe na iyon ay ang aking relo. Ang regalong ibinigay sa akin ng aking ama nang ako ay nagtapos. Ang relo na balak kong ibigay kay Miguel kapag nakaroon siyang unang anak. Hindi sinusubukan ni Dino na hulaan ang code. Sinusubukan niyang buksan ito gamit ang puwersa. Pinupukpok niya ang bakal. Kinakaskas ang pintura. Desperado para sa isang malaking kita. Halika na, piraso ngang basura, bulong niya. Iwinawasiwas ang martilyo. Pinanood ko sila. Ang ama na umiinom ng aking maalaala. Ang ina na suot ang aking pihati. Ang anak na sinusubukang nakawin ang aking pamana para silang mga balang.
Sinalakay nila ang aking buhay, inanyayahan ng sarili kong anak, at ngayon, nililinis nila ang bangkay bago pa man ito lumamig. Hindi lang sila mga bisita. Sila ay mga mananakop at pakiramdam nila ay may karapatan sila sa lahat. Pinindot ko ang record button sa screen. Lumitaw ang isang maliit na pulang tuldok. Ni-record ko si Roberto na nagtatapon ng alak. Ni-record ko si Linda na iniinsulto si Elena. Ni-record ko si Dino na inatake ang safe. Kailangan ko ang bawat segundo nito. Hindi lang ito para sa aking kapayapaan ng isip. Ito ay ebidensya. Ito ang bala na gagamitin ko para pasabugin ang kanilang mabuhay. Ang kalungkutan na naramdaman ko sa ballroom ay tuluyan ng nawala. Nasunok na. Sa lugar nito ay isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ako isang ama. Hindi na ako isang nagluluksa na asawa. Ako ay isang lalaki na nanonot habang nilalapastangan ang kanyang tahanan. Itinigil ko ang pag-record at naisave ang file. Pagkatapos ay nagpadala ako ng kopya sa secure server ni Attorney Reyes. Nagpadala ako ng isa pang kopya sa aking pribadong email. Ayokong makaroon ng anumang pagkakamali. Tumingin ako sa screen sa huling pagkakataon. Si Linda ay nasa alahas na ni Elena ngayon. Hawak niya ang isang kwintas na perlas, tinitimbang ito sa kanyang kamay. Enjoy mo lang yan habang kaya mo pa, Linda. Bulong ko sa walang laman na sasakyan. Dahil magbabayad kang napakamahal para sa fashion show na yan. Isinara ko ang iPad. Tiningnan ko ang aking relo. Si Attorney Reyes ay darating sa loop ngang 10 minuto. 10 minuto. Hanggang sa bumaksak ang martilyo. Nagvibrata ang aking telepono. Tiningnan ko ang caller ID. Si Miguel, siyempre. Malamang gusto niyang malaman kung nakbalik na ako sa aking katinuan. Malamang gusto niyang malaman kung babalik ako dala ang ngasusi tulad ng isang mabuting, masunuring ama. Tinitigan ko ang telepono. Nakikita ang kanyang larawan na kumikislap sa screen. Isang litrato mula sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Pareho kaming nakangiti. Hindi ko sinagot. Hinayaan kong tumunok. Ang pagtawag ay tumigil. Pagkatapos ay lumitaw ang isang text message. Ba, tigilan mo na yung pagiging isip bata. Sagutin mo ang telepono. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa bahay. Isip bata, tumawa ako. Isang maikli at tuyong tunok sa dilim. Akala niya ito ay isang pagtatampo. Akala niya ito ay isang negosasyon. Wala siyang ideya na habang nagte-text siya sa akin, ang kanyang biyenan ay gumagawang krimen sa aking sala. Wala siyang ideya. Nakatatapos lang niyang ibigay sa akin ang espada na gagamitin ko para putulin siya sa aking buhay. Ang orasan ay tumatakbo at sa pagpatak ng hating gabi, si Miguel de Leon ay magiging isang kalabasa, isang bangkarot at walang tirahan na kalabasa. Muling nag-vibrate ang telepono sa aking kamay. Isang tuloy-tuloy at galit na ugong na humihingi ng atensyon. Si Miguel? Ang larawan sa screen ay pareho pa rin. Ang nakangiting mukha niya mula sa araw ng kanyang pagtatapos. Ngunit ang damdaming idinudulot nito sa akin ay tuluyan ng nagbago. Kanina lang, ang pagtingin dito ay nagdulot nga alaala. Ngayon, nagdudulot ito NJ Panjajidi. Tinitigan ko ito, pinag-isipan kung sasagutin ko ba. Isang bahagi sa akin, ang bahaging ama pa rin. Ay gustong huwag itong pansinin, magmaneho palayo, at hayaan na lang ang maabogado na ayusin ang gulo. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahagi kong naktayo ng nagusali at nakipagnegosasyon sa mapating, ay alam na kailangan kong marinig ito. Kailangan kong malaman kung saan talaga siya nakatayo. Kailangan kong marinig mula mismo sa kanyang bibig ang mabagay na nasa isip niya. Para maputol ko na ang ugnayan namin ng walang kahit katiting na pagsisisi. Ginalaw ko ang aking hinlalaki sa screen at inilapit ang telepono sa aking tainga. Hindi ako nagsalita. Wala akong sinabing kahit isang salita. Nakinig lang ako. Ang ingay sa likuran ay malakas. Ang dumadagundong na musika ang DJ. Ang ugong ngang isang party. Ngunit ang boses ni Miguel ay tumagos dito,
garalgal at makapal dahil sa alak at sa pag-akalang may karapatan siya sa lahat. Ba, nasaan ka na ba? Sigaw niya. Kanina pa kita hinahanap. Nagtatanong na ang matao. Pinapahiya mo na naman ako. Tumingin ako sa iPad sa upuan sa tabi ko kung saan ang tahimik na video ay nagpapakita sa kanyang bayaw na sinusubukang basagin ang aking safe. Nahihiya ka. Sabi ko, ang boses ko ay delikadong kalmado. Nakakatuwa yan, Miguel, dahil kasalukuyan kong pinapanot ang iyong mga biyenan na ninanakawan ang aking tahanan na parang mga ordinaryong kriminal. Hindi man lang siya natigilan, hindi siya mukhang nagulat, hindi niya ito itinanggi, bumuntong hininga lang siya, isang tunog ng purong pakainis. Naku, tigilan mo na nga yang pagiging madrama mo, sabi niya, karalgalang boses. Nagpapaka-comfortable lang sila, sinabi ko sa kanila na pwede silang manatili diyan. Hindi yan malaking bagay. Pero ang pag-walkout mo kay Isabel, yan ang malaking bagay. Nasa banyo siya ngayon, umiyak ng dahil sayo. Sinampal niya ako, Miguel, paalala ko sa kanya, bagamat alam kong wala itong saysay. Stress na siya, sigaw niya. Palagi mo siyang ginigipit. Pero alam mo ba, pagod na akong maging mabait, pagod na akong makiusap, kailangan mong ibalik ang sasakyan dito ngayon din, kailangan mong bumalik dito. Lumuhod at humingi ng tawad sa asawa ko. Kailangan mong ibigay sa kanya ang mga susi at magmakaawa para sa kanyang kapatawaran. Hinikpitan ko ang hawak sa telepono. Kundi ano, Michael? Tanong ko. Ano ang kakawin mo? Nagkaroon nga isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, bumaba ang kanyang boses. Hindi na ito ang galit ngang isang lasing. Ito ay isang bagay na mas malamig, isang banta, na matagal na niyang inihahanda. Kundi bukas ngang umaga. Tatawagan ko ang mga abogado ko, sabi niya. Sasabihin ko sa kanila ang tungkol sa iyong mga episodes. Kung paano ka nagiging makakalimutin. Kung paano ka nagiging agresibo. Kung paano ka hindi na ikaw. Kumunot ang noo ko, ma-episodes. Wala akong ma-episodes. Matalas pa rin ang aking pag-isip. Magfa-file ako para sa guardianship. Ba, sabi ni Miguel, ang mga salita ay dumudulas mula sa kanya na parang langis. Nakausap ko na ang isang abogado tungkol dito. Pwede nating patunayan na wala ka na sa tamang pag-isip. 70 anyos ka na, kakaiba ang iyong makilos. Nag-iimba ka nga ari-arian. Ibibigay sa akin ng korte ang power of attorney. At kapag nakuha ko na yon, wala ka nang magiging saysa kahit ano. Nanlamig ang aking dugo. Hindi ito isang bigla ang banta. Nakausap na niya ang isang abogado. Pinlano na niya ito. Gagamitin niya ang sistema ng batas. Ang mismong sistemang itinuro kong igalang niya para alisan akong aking mga karapatan. At pagkatapos, tanong ko, halos pabulong na lang ang aking boses. Ikukulong mo ako. Nakahanap na kaming lugar, sabi niya. Tila ipinagmamalaki pa ang kanyang plano. Isang home for the aged. Mura lang. Mayos naman. Ligtas ka ron. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa penthouse o sa pera. Kami na ang bahala sa lahat. Isang home for the aged. Alam ko ang malugar na iyon. Isang bodega para sa mga kinalimutan. Isang lugar kung saan naghihintay na lang ang kamatayan ang mga tao. Sa mga silit na amoy bleach at kawalan ng pag-asa. At ang penthouse, tanong ko. Ibebenta namin, diretsahan niyang sabi. Kailangan namin para ba? May utang si Dino sa ilang tao, malaking pera, ₱3 milyong. Kung hindi siya makakabayad sa Lunes, sasaktan nila siya. Takot na takot si Isabel. Kailangan naming ibenta ang ari-arian para mabayaran ang mautang ng pamilya. At doon, lumabas ang hubat na katotohanan. Hindi lang sila sakim, desperado sila. Ang bayaw niyang sugarol ay bawon sa utang sa mga loan shark. At sa halip na hayaang harapin ni Dino ang magkakahinat na ng kanyang maginawa, isa sakripisyo ni Miguel ang kanyang ama. Idedeklara niya akong baliw. Ikukulong sa isang murang nursing home.
at ibebenta ang pinahirapan ko sa buong buhay ko para bayaran ang utang ng isang kriminal. At sinasabi niya ito sa akin. Sa mismong gabi ngang kanyang kasal, isinandal ko ang aking ulo, ipinikit ang aking mata. Isang matinding pagod ang bumalot sa akin, ngunit hindi ito pisikal. Ito ang bigat ng katotohanan. Ako ang gumawa nito, ako ang lumikha sa halimaw na ito. Naalala ko noong bata pa si Miguel, noong nabasag niya ang bintana ng kapitbahay. Ako ang nagbayad at humingi ng tawad para hindi siya mapagalitan. Noong bumaksak siya sa klase, kumuha akong tutor para gawin ang trabaho kasama niya. Noong nabangga niya ang kanyang unang sasakyan, binilhan ko siyang mas bago at mas ligtas dahil hindi ko matiis na isipin siyang nako-commute. Pinadali ko ang lahat ng daan para sa kanya. Sinalo ko siya sa bawat pagbagsak, tinuruan ko siya na ang makonsekwensya. Ay para sa ibang tao, hindi para sa mga de Leon, akala ko isa akong mabuting ama. Akala ko binibigyan ko siya ng buhay na hindi ko naranasan. Ngunit nakamali ako. Hindi ako nakpalaking isang lalaki. Nakpalaki ako ng isang parasito. Nakpalaki ako ng isang mahina at tuwak na nilalang na kakainin ang sarili niyang ama kaysa tumayo sa sarili niyang paa. Hindi lang ito pagtataksil. Ito ay isang ani. Inaani ko ngayon ang eksaktong itinanim ko sa loob ng 32 taon. Ngunit tapos na ang panahon ng pag-aani. Nawala ang kalungkutan. Nag-iwan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Idinilat ko ang aking mga mata at muling tumingin sa hotel. Nakikita ko si Miguel na nakatayo doon sa kanyang tuksedo. Hawak ang telepono. Iniisip na hawak niya ang lahat ng baraha. Akala niya, siya ang hari. Akala niya, ako ang alipin. Wala siyang ideya na ang reyna ay nasa laro na. At may dala siyang maso. Ba, sabi ni Miguel, nainip na ang boses. Nandiyan ka pa ba? Narinig mo ba ako? Bumalik ka at ayusin mo to. Kundi isinusumpa ko, sa Lunes ng umaga, kakain ka na ang gelatin sa isang kwartong may kasama sa Home for the Aged. Tumingin ako sa orasan. Wala pang 5 minuto at darating na si Atty. Reyes. Ang mga pulis ay papunta na sa penthouse. Handa na ang bitag. Umupo ako ng tuwid. Inayos ko ang aking damit. Narinig kita, Miguel, sabi ko. Ang boss ko ay matatag. Ito ang boss na ginagamit ko kapag nagtatanggal ako ang isang empleyado. Ito ang boss ng chairman. Mabuti, sabi niya, inakalang ang aking pakalmado ay paksuko. So babalik ka na. Tumingin ako sa salamin. Hindi ako mukhang isang ulyanin na matanda. Mukha akong si Ricardo de Leon. Hindi ako babalik para huminging tawad. Miguel, sabi ko, ano kung ganon? Anong ginagawa mo? Naghihintay. Sabi ko, naghihintay para saan? Para matutunan mo ang pinakamahal na leksyon ng iyong buhay. Ba, tigilan mo na yung mapalaisipan mo. Binabalaan na kita. Pinutol ko siya, hindi ako sumigaw. Nagsalita ako na may kasiguraduhan ng isang hukom na naglalabas ng sentensya. I enjoy mo ang party. Anak, mahina kong sabi. I enjoy mo ang alak, ang tsake, ang sayaw, dahil ito na yon. Ito na ang huling party na iimbitahan ka. Inilayo ko ang telepono sa aking tainga. Naririnig ko siyang sumisigaw. Ba, huwag mo akong babaan. Pinindot ko ang pulang button. Bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito walang laman. Puno na ito ngang pananabik. Nakita ko ang mailaw nga SUV na paparating. Nandito na si Atty. Reyes. Binuksan ko ang pinto ngang aking sasakyan at tumayo. Hindi na ako isang biktima. Hindi ako isang takot na matanda. Ako ang bagyo. At malapit na akong manala siya. Ang mga ilaw ng paparating na convoy ay tumagos sa kadiliman ng parking lot na parang mga searchlight sa pader ng isang kulungan, 3 itim na SUV. Gumagalaw ng perpektong formasyon, ang kanilang magulong ay lumilihang isang mabigat at mamahaling tunok sa aspalto. Hindi sila naghintay sa valet para ituro sila. Hindi sila umikot sa lote para mahanap ng espasyo. Dumiretso sila sa gilid ng daan.
Hinarangan ang pangunahing pasukan ng The Manila Hotel. Tinaboy ang isang linya, nga daksi at isang naguguluhang driver ng limousine na bumusina ng isang beses bago natahimik. Sa ilalim ng tingin mula sa unang sasakyan, hindi ito isang sosyal na pagbisita. Ito ay isang perversang panalakay. Pinanut ko sila mula sa upuan ng aking sasakyan, nakakaramdam ng kakaibang pagkawalay. Ang galit na kumukulo sa aking mga ugat kanina ay lumamig na. Naging isang bagay na solido at matalas, na parang bakal. Isinilit ko ang laptop pabalik sa kanyang bag, isinara ang pinto sa digital na ebidensya ng krimen ng aking anak, at lumabas ako sa malamig na hangin ng gabi. Ang mga pinto ng SUV ay sabay-sabay na nagbukas. Mula sa masasakyan sa likuran ay lumabas ang 6 na lalaki. Malalaki sila, nakasuot ng makakatulad na itim na suit. Nakasuot sila ng ma-earpiece at may mga ekspresyong nag-scan. Ma-ekspresyon ng mga taong dati nang nagtrabaho sa gobyerno o special forces. Hindi sila ang magagalang na security staff ng hotel. Sila ay mga pribadong contractor na pinapanatili ni Atty. Reyes para sa mga ganitong sitwasyon. Kumalat sila, sinisiguro ang paligid ng unang sasakyan. Ang kanilang presensya ay agad na nagpabago sa kapaligiran sa pasukan ng hotel mula sa pagiging masaya, naging seryoso. Pagkatapos, bumukas ang pinto sa likuran ng unang SUV. Isang pares ng itim na stiletto ang tumama sa semento ng may matalas at tiyak na tunog. Lumabas si Atty. Sofia Reyes. Eksakto siyang tulad ng inaasahan ko, imakulada, nakakatakot. Nakasuot siyang isang kulay abong power suit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mahigpit na buhol. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang makapal na leather binder. Hindi niya tiningnan ang naguguluhang fallet. Hindi niya tiningnan ang makumikinang na ilong lungsot. Ang kanyang mamata ay agad na natakpuan ang sa akin. Nakatutok sa akin ng may laser focus na nagpatumba na sa mga kalabang abogado sa loop ng 3 dekada. Sa likuran niya, 4 pang tao ang lumabas mula sa sasakyan. Nakilala ko silang lahat. Nandun si Marcus, ang pinuno ng aming litigation department. Nandun si Sarah, isang forensic accountant na kayang mahanap ang isang nawawalang sentimo sa 1 bilyong pisong ledger. At 2 junior associate na mukhang takot, ngunit handang magtrabaho. Ito ang konsehunak Dachman. Naglakat ako palapit sa kanila. Ang aking mabinti ay parang mabigat, ngunit ang aking likod ay tuwid. Habang papalapit ako, bahagyang lumambot ang mamata ni Atty. Reyes, isang maliit na bitak sa kanyang baluti na ako lang ang makakapansin. Tiningnan niya ang aking mukha, tumigil sandali sa pulang marka sa aking pisngi kung saan ako sinampal ni Isabel. Nag-ikting ang kanyang panga. Mukha kang pagod na pagod, Ricardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at walang simpatiya na eksakto ang kailangan ko. Ang simpatiya ay makakasira sa akin. Ang kanyang malamig na pagsusuri ay lalo lang akong pinalakas. Pakiramdam ko ay kagigising ko lang mula sa isang 30 taong pagkakatulog. Sagot ko, tumango siya, tinatanggap ang sagot. Hindi siya nag-alok ng yakap. Inalok niya sa akin ang binder. Mabigat ito. May timbang na halos 5 libra. Heto na, sabi niya, tinatapik ang takip. Ang emergency court order. Ginising ko si Judge Harrison. Hindi siya masaya, pero nang ipadala ko sa kanya ang ebidensya ng mga hindi autorisadong paglilipat ng pondo at ang panloloko sa prenup. Pinirmahan niya ito ng elektroniko mula sa kanyang sala. Binibigyan ka nito ng agarang pansamantalang kapangyarihan sa mga ari-arian ng pamilya. Binibigyan tayo nito ng legal na autoridad na i-freeze ang lahat, kumpiskahin ang lahat, at paalisin ang sinumang umuokupa sa mga ari-arian ng pamilya. Kinuha ko ang binder, parang hawak ko ang isang nakakargang baril. At ang mapulis? Tanong ko, nasa penthouse na sila, sabi ni Atty. Reyes. Nasa proseso na sila ng pagpapatupad ng warrant para sa criminal trespass at felony vandalism. Makikita natin ang footage na iyon mamaya. Pero sa ngayon, ang ating prioridad ay ang ballroom. Tumingin ako sa mga umiikot na gintong-pintong hotel.
Naririnig ko ang mahinang tunog ng musika mula sa wedding band. Naisip ko sila sa loop. Malamang ay naktotos si Miguel. Malamang ay sumasayaw si Isabel. Iniisip na siya ang reyna ng Maynila. Ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay laban sa matanda. Gumagastos sila ngang parang hindi kanila namumuhay sa buhay na hindi nila pinahirapan. Tiwala na sa huli ay susuko rin ako. Nababalik akong gumagapang dala ang mga susi at isang pahingi ng tawad. Wala silang ideya na ang kamatayan ay nakatayo nasa kanilang pintuan. Handa ka na ba para dito, Ricardo? Tanong ni Attorney Reyes. Kapag pumasok na tayo sa mga pintong iyon, wala nang atrasan. Hindi mo lang sinisira ang isang kasal. Winawasak mo ang buhay ng iyong anak sa harap ng 150 testigo. Magiging brutal ito, magiging pampubliko, at hinding-hindi ka niya mapapatawad. Naalala ko ang tawag sa telepono. Naalala ko si Miguel na nagbabantang ikulong ako sa isang pasilidad ng gobyerno. Naalala ko siyang nakbabayad ng utang sa pagsusugal gamit ang pondo ng aking kumpanya habang sinasabi sa akin na wala na ako sa tamang pag-isip. Naalala ko ang sampal. Siya ang pumili, sabi ko. Matatak ang aking boses. Pinili niya ang pera kaysa sa tao. Ngayon, makikita niya kung ano ang mangyayari kapag ang pera na ang lumaban. Tumango si Attorney Reyes, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Kung gayon, pumasok na tayo sa loob. Inayos ko ang aking tuksedo, inayos ko ang aking buhok. Gusto kong magmukhang perpekto. Gusto kong makita nila kung sino ang kanilang minaliit. Humarap si Attorney Reyes sa security team. Bantayan ang ngalabasan, utos niya. Walang alis hanggat hindi natin nababawi ang mga corporate credit card. Kung susubukan ng groom na gumawa ng eksena, pigilan siya. Ngunit huwag siyang sasaktan maliban kung siya ay magiging bayolente. Malinaw ba? Malinaw. Sago ng pinunang security. Humarap siya sa legal team. Kayong apat, pumaligid sa amin. Ihanda ang mga dokumento. Kung sinuman ang susubukang makialam, banggitin ang utos ng korte. Gusto kong maging malinis ito. Tumayo ako sa tabi niya. Nakatayo kami roon saglit, isang hanay na itim na suit laban sa ginintuang liwanag na hotel. Nakaramdam ako na pagdagsa na adrenaline. Isang malami at madilim na kapangyarihan na hindi ko naramdaman mula pa noong mga araw ko sa boardroom. Hindi na ako si Ricardo de Leon ang retiradong ama. Ako ang chairman. Ako ang tagapagtatag. At malapit ko nang isagawa ang pinaka-agresibong pag-takeover sa aking buhay. Tara na tilabas ang basura, sabi ko. Sumulong kami. Ang makalat ay nakmamadaling umiwas sa aming daan. Ang madorman nang makita ang hitsura sa mukha ni Attorney Reyes at ang laki ng mga lalaki sa likuran namin ay matalinong nagpasya na huwag nang magtanong ng mga imbitasyon. Binuksan nila ang mabibigat na pinto at pumasok kami sa lobby. Ang hangin sa loob ay mainit at amoy nga, mga bulaklak at mamahaling pabango. Lumakas ang tunog ng party. Nagmarsa kami sa sahig na gawa sa marmol. Ang aming mga yabag ay umaalingaw na parang magatambol ng digmaan. Tumigil at napatingin ang mga bisita sa lobby. Nagbulungan sila sa likod ng kanilang mga kamay. Naramdaman nila ang panganib na nakmumula sa amin. Hindi kami huminto, hindi namin sila pinansin. Dumiretso kami sa malalaking pinto ng Grand Ballroom. Naririnig ko ang boses ng DJ. Mga ginang at ginu, salubungin po natin muli sa dance floor. Ang masayang mag-asawa, Mr. and Mrs. De Leon, nakpalakpakan sa loob. Nakarating ako sa mga pinto. Hindi ko ito dahan-dahang itinulak. Tumango ako sa dalawang pinakamalaking security guard. Lumapit sila. Hinawakan ang mga hawakan at malakas na ibinukas ang mga pinto na tumama ito sa mga pader. Ang tunog ay parang isang kulok. Natigilan ang palakpakan, napalingon ang maulo at doon kami nakatayo. Hindi isang malungkot at nag-iisang ama na dumating para makmakaawa ng kapatawaran, kundi isang firing squad. Pumasok ako sa silid. Si Attorney Reyes sa aking kanan, ang hukbo sa aking likuran. Ang mailaw mula sa mga chandelier ay tumama sa amin.
Nakatinginan kami ni Miguel mula sa kabilang dulo ng silid. Hawak niya ang isang mikropono. Isang baso ng champagne sa kabilang kamay. Isang NGT na nanigas sa kanyang muka. Ang enerhiya sa silid ay agad na namatay. Ito ang katahimikan ng isang mandaragit na pumapasok sa isang lugar. Hinakbang ko ang unang yapa sa sahig. Nagsimula na ang pagsalakay. Ang mabibigat na tansong pinto ay marahas na tumama sa mga dingding ng ballroom. Isang tunog na yumanig sa sahig. Ngunit sa isang saglit, hindi huminto ang party sa loob. Ang lakas ng isang selebrasyon ay isang makapangyarihang bagay. Ang banda ay nasa kalagitnaan ng isang masayang tuktugin. Ang mga waiter ay paikot-ikot sa mga mesa na may dalang mapakain at sa entablado. Naliligo sa isang spotlight na mas mahal pa sa aking unang sasakyan. Nakatayo si Isabel na may hawak na mikropono at isang bagong baso ng champagne. Nakatayo ako sa may pintuan, sa pagitan ni Atty. Reyes at ng aking pader ng seguridad, at pinanut ko ang mahuling sandali ng tagumpay na aking manugang. Hindi pa niya kami napapansin. Masyado siyang abala sa pagpapakasaya sa atensyon ng tao. Tumatawa siya, nakatinggala ang kanyang ulo. Ang nga diamante sa kanyang lig ay kumikinang sa ilaw. Itinaas niya ang mikropono sa kanyang labi. Ang kanyang boses ay pinalakas para marinig sa bawat sulok ng silid. Naku, huwag kayong maalala tungkol kay Ba Richardo. Sabi niya, napagod lang siya. Alam nyo naman ang makasing edad niya, nalilito na, nagiging emosyonal. Malamang umuwi na yon para inumin ang gamot niya at matulog. Isang alon ng tawanan ang dumaan sa silid. Hindi ito masamang tawa mula sa lahat, kundi yung hindi komportableng pagtawa ng Macao kapag gusto nilang pagaanin ang isang awkward na sandali. Pero si Miguel ang tumawa ng mas malakas kaysa kaninuman. Nakatayo siya sa tabi mismo ni Isabel. Tumatango, kinukumpirma ang kanyang kalupitan. Hinahayaan niyang ipinta ako bilang isang ulyanin na invalido para ipaliwanag kung bakit ako umalis sa kanyang kasal. Ipinagbibili niya ang aking dignidad para sa ilang murang halahak. Pagkatapos, nakita kami ng drummer. Siya ang unang huminto. Ang ritmo ay nawala. Isang magulong pagtigil ng magatunog. At pagkatapos, katahimikan. Tumingala ang pianista. Nakita ang seryosong ekspresyon sa mga mukha nga anim na lalaki na nakaitim na suit at itinaas ang kanyang nga kamay mula sa mga teklado na para bang ang maito ay nagbabaga. Namatay ang musika, naiwan lamang ng ugong ng air conditioning at ng alingaw-ngaw ng huling mga salita ni Isabel na nakabitin sa biglang katahimikan. Kumunot ang noni Isabela, tinapik ang mikropono. Hoy, bakit huminto ang tuktok? Nagsisimula pa lang tayo. Sinundan niya ang tingin ng gatao. Isa-isa, napalingon ang mga ulo patungo sa pasukan. 150 mukha ang lumingon para makita kung ano ang pumatay sa party. At naroon ako. Hindi ang malungkot at talunang matanda na inaasahan nila, kundi isang lalaking nakatayo sa unahan ng isang hukbo. Pumaso ako sa silid. Ang aking sapatos ay malakas na tumuno sa sahig. Sinabayan ako ni Atty. Reyes. Ang kanyang briefcase ay hawa na parang isang sandata. Ang katahimikang bumalo sa silid ay ganap. Mabigat. Nakakasakal. Tiningnan ko ang mga mesa habang naglalakad ako. Hindi lang ito isang kasal para sa pamilya at mga kaibigan. Isa itong networking event. Kalahati ng mga bisita ay mga kasosyo sa negosyo. Mga partner mula sa mga construction firm, mga supplier. Kahit ilang nga opisyal ng lungsod na nakatrabaho ko sa mga nakaraang taon. Sila ay mga taong kilala ang industriya at higit sa lahat, kilala nila ang mga manlalaro. Nakita ko ang sandalingang pagkilala sa kanila. Nagsimula ito sa Table 4, kung saan nakaupo ang CEO ng Manila Steel. Nahulog niya ang kanyang tinidor. Lumaki ang kanyang mata, palipat-lipat ang tingin mula sa akin patungo sa babaeng katabi ko. Yumuko siya sa kanyang asawa at bumulong. Sapat na malakas para madalang katahimikan. Diyos ko, si Atty. Reyes yan. Ang bulong ay kumalat na parang sakit. Si Atty. Reyes.
ang bakal na ahas. Bakit nandito ang General Counsel? Bakit may kasama siyang security? Hindi ito isang toast, ito ay isang raid. Nakita ko ang pamumutla sa mga mukha nga lalaking nakaharap na kay Attorney Reyes sa isang negotiation table. Alam nila na si Attorney Reyes ay hindi dumadalo sa mga sosyal na okasyon. Hindi siya nagpupunta sa mga kasal. Kung si Attorney Reyes ay pumasok sa isang silid kasama ang isang legal team, nangangahulugan ito na may isang taong malapit nang mawalan ng lahat. Huminto sila sa pagkain. Ibinaba nila ang kanilang mainumin. Likas silang lumayo sa pangunahing mesa. Inilalayo ang kanilang sarili mula sa blast zone. Sa wakas, nakita kami ni Miguel. Nakatayo siya sa gilid na entablado. Ang kanyang baso ay nasa kalagitnaan na patungo sa kanyang bibig. Natigilan siya. Tumingin siya sa akin pagkatapos sa mga security guard. Pagkatapos kay Attorney Reyes. Sa isang segundo, mukha siyang isang nalilitong bata. Ngunit pagkatapos, lumabas ang kanyang pag-aakalang may karapatan siya sa lahat. Ang kayabangan na pinalaki ko sa loob ng 30 taon ay umusbong sa ibabaw. Ibinagsak niya ang kanyang baso sa mesa, nabasag ang tangkay. Tumalon siya mula sa entablado, ang kanyang mukha ay naging isang maskarang galit na indignasyon. Mabilis siyang lumapit sa amin, ang kanyang tuksedo ay nakabukas. Ba, sigaw niya. Basak ang boses sa galit. Ano to? Sino ang matawong to? Nakdala ka nga gun sa kasal ko? Nababaliw ka na ba? Mabilis siyang papalapit sa akin. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi niya ako sasaktan. Alam ko yon. Didikit siya sa aking mukha. Susubukan niyang takutin ako tulad ng ginawa niya sa telepono. Susubukan niyang ipakita ang kanyang pangingibabaw sa harap ng kanyang asawa. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Hindi ako gumalaw. Hindi ako kumurap. Hindi ko kinailangan. Dalawa sa mga security contractor ang humakbang pasulong. Gumalaw sila ng may liksi at sanay na bilis na nagpamukhang mabagal at clumsy kay Miguel. Hindi nila siya sinaktan. Naging isang pader lang sila. Humakbang sila sa kanyang daan. Makatabi ang balikat. Hinaharangan siya ng tuluyan. Sinalpok sila ni Miguel. Para siyang tumakbo sa isang pader na semento. Napaatras siya. Nahihirapang huminga. Umalis kayo sa daan ko, sigaw niya, sinusubukang itulak sila. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Miguel de Leon. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. Ang pinuno ni Mega Guardia, isang lalaking nanggagalang Davis na may peklat sa kilay, ay tumingin pababa kay Miguel nang walang emosyon. Gino manggiring umatras. Hindi ako atras, sigaw ni Miguel. Tumatalsik ang lawi mula sa kanyang bibig. Gusto kong paalisin sila, ba? Sabihin mo sa mga aso mo na umalis ngayon din, kundi isinusumpa ko, tatawag ako ng pulis. Hindi mo na kailangang tawagan sila. Miguel, mahinahon kong sabi, ang boses ko ay hindi malakas, ngunit sa katahimikan ng silid, umalingaw-ngaw ito ng perpekto. Abala na sila. Sa penthouse, natigilan si Miguel. Ngunit habang pinoproseso niya iyon, gumawa ang kanyang hakbang si Attorney Reyes. Hindi siya huminto para kay Miguel. Hindi man lang niya ito tiningnan. Naglakad siya palampas sa gulo, palampas sa mga natutulalang bisita, at dumiretso sa entablado. Ang kanyang mata kong ay lumihangang isang ritmo ngang paparating na kapahamakan sa sahig. Nakatayo pa rin doon si Isabel na may hawak na mikropono, tila natigilan sa gulat. Tumingin siya kay Attorney Reyes na papalapit sa kanya, na parang isang usa na nanonot ng isang mabilis na truck. Sinubukan niyang magsalita, sinubukang bawin ang kanyang composure. Excuse me? Pautal niyang sabi sa mikropono. Sino ka? Pribadong okasyon ito. Hindi sumagot si Attorney Reyes. Lumapit siya mismo kay Isabel. Hindi siya ngumiti. Hindi siya nagpakilala. Inabot lang niya at kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Isabel.
Hindi ito isang marahas na pag-agaw. Ito ay isang paglilipat ng kapangyarihan. Binitawan ito ni Isabel dahil masyado siyang takot para kumapit. Humarap si Atty. Reyes sa mga tao. Tinapik niya ang mikropono ng isang beses. Tump, ang tunok ay umaling-awngaw sa ballroom. Hudyat ngang pagtatapos ng selebrasyon at simula ngang pagpapatupad nga hatol. Inilagay niya ang kanyang leather binder sa podium sa ibabaw mismo nga inihandang speech ni Miguel. Binuksan niya ito, malakas at malutong ang tuno ngang mga metal ring. Tumingin siya sa dagat nga mukha. Samga kasosyo sa negosyo, samga kaibigan, sa pamilya. Naghintay siya hanggang sa naging ganap ang katahimikan. Hanggang sa ang tanging tuno na langay ang mabigat na pahinga ni Miguel mula sa sahig kung saan siya pinipigilan nga guwardiya. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ni Atty. Reyes. Ang kanyang boses ay malamig, propesyonal, at nakakatakot sa kanyang pakalmado. Humihingi akong paumanhin sa abala. Ako si Atty. Sofia Reyes. Ako ang Chief Legal Officer ng De Leon Family Trust at ang kasalukuyang tagapamahala ng maari-arian ng Pamilya De Leon. Isang bulungan ng pakabigla ang dumaan sa silid. Alam nga bisita, lalo na ang mana sa mundo negosyo, kung ano ang ibig sabihin nun. Ang tagapamahala ay pumapasok lamang kapag may isang malaking sakuna na nangyari. Muling nakahanap ng boses si Isabela. Lumapit siya. Sinusubukang akawin pabalik ang mikropono. Sinusubukang iligtas ang kanyang sandali. Hindi ka pwedeng umakyat dito. Kasal ko to. Bumaba ka sa entablado ko. Dahan-dahang lumingon si Atty. Reyes para tingnan si Isabel. Isang tingin na puno ngang matinding pahamak na napilitang umatras si Isabel. Ginang De Leon, sabi ni Atty. Reyes, bagaman ang titulo ay parang isang insulto mula sa kanya. Natatakot akong nakakamali ka. Hindi ito ang iyong entablado. Ang hotel ballroom na ito ay nirentahan gamit ang pondo mula sa De Leon Corporation. Ang pagkain, ang alak, ang mga bulaklak, ang bestida na suot mo. Bawat isang piraso ngang okasyong ito ay binayaran ng lalaking katatapos lang ninyong pagbantaan na ipapasok sa isang institusyon. Namutla si Isabel. Ang kanyang nga mata ay palipat-lipat kay Miguel, naghahanap ng tulong. Ngunit si Miguel ay walang magawa, napapaligiran ng aking security detail. Bumalik ang tingin ni Atty. Reyes sa mataw. Itinaas niya ang isang dokumento mula sa binder. Isang piraso ng papel na may selyo ng Korte Suprema ng Pilipinas. Narito ako para ipatupad ang isang emergency order. Inanunsyo niya. Dahil sa matinding pagkakamali sa pamamahala, pagsasabuatan para manloko at mga gawa ang karahasan laban sa tagapagtatag, si Ricardo De Leon, sinimulan na namin ang agarang pagbawing ng ari-arian. Huminto siya, hinahayaan ang nga salita na tumatak sa isipan ngang lahat. Simula 5 minuto na ang nakalipas, pagpapatuloy niya, lahat ng corporate accounts na naunay kay Miguel De Leon at Isabel Cruz ay na-freeze na. Ang mga credit card na ginamit para bayaran ang lugar na ito ay na-deactivate na. Ang pagilipat ng pondo para sa catering at entertainment ay binaliktad na. Tumingin siya ng diretso sa hotel manager na nakatayo malapit sa mga pinto ng kusina, mukhang malapit ng himatayin. Ginung Manager, magalang na sabi ni Atty. Reyes. Ang tseke para sa okasyong ito ay tumalbog. Ang parte na ito ay hindi nabayad. Maliban na lang kung si Ginoong Miguel De Leon ay may personal na debit card na may lamang 15 milyong piso, iminumungkahi kong itigil ninyo na ang pag-serve ng champagne. Ang silid ay sumabog sa gulo. Ang waiter ay biglang huminto. Ang manager ay nagsimulang magsalita ng mabilis sa kanyang radyo. Ang mabisita ay nagsimulang magtayuan, nararamdaman na tapos na ang libreng sakay. Ngunit hindi pa tapos si Atty. Reyes. Tumingin siya pababa kay Miguel, na nakatinggala sa kanya na may purong pagkasindak sa mukha. Ang party na ito ay tapos na, sabi niya. Ang kanyang boses ay tumatagos sa ingay na parang isang talim. Mayroon kayong 10 minuto para lisanin ang lugar bago kayo paalisin ng security ng hotel dahil sa trespassing. At Miguel,
Dagdag niya na may bahagyang ngiti, huwag mo nang subukang tumawag ng sasakyan. Ang iyong corporate Grab account ay suspendido na rin. Maglalakat ka pauwi. Ang anunsyo ni Attorney Reyes ay parang isang malakas na sampal sa muka ng bawat isa sa silid, ang marangyang pagtitipon, ang simbolo ng tagumpay ng aking anak, ay biglang naging isang napakalaking utang. Nakita ko si Miguel na napahawa sa gilid ng entablado, ang kanyang matuhod ay tila bibigay na, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puting ang kanyang tuksedo, ang masalitang tumalbog na seke at hindi. Bayat ay umaling ngaw-ngaw sa hangin na parang isang hatol ng kamatayan. Si Isabel naman, na kanina lang ay nagahari-harian na parang isang reyna, ay ngayon nakatulala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kamay. Malamang ay tinitingnan ang kanyang banking app. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mukha nang mapagtanto niya ang katotohanan. Ang mga account ay sarado na, walang laman. Ang mabulungan ng mabisita ay naging mas malakas. Ang makasosyo ko sa negosyo ay nakatinginan. Mga tingin na nagsasabing alam ko na may mali. Ang makaibigan ni Miguel ay nagsimulang lumayo sa kanya na parang ang kanyang kabiguan ay isang nakakahawang sakit. Ang perpektong imahe na binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang manager ng hotel, na may kasamang dalawang malalaking guwardiya, ay papalapit na ngayon sa entablado. Ang kanyang mukha ay isang maskarangang profesional na galit. Tumingin siya kay Miguel, Ginong de Leon. Sabi ngang manager, ang kanyang boses ay formal ngunit walang bahit ngang init. Kailangan kong hilingin sa inyo na ayusin ang pagbabayat ngayon din. Kung hindi, mapipilitan akong isara ang okasyong ito at hilingin sa lahat na umalis. Tumingin si Miguel sa paligid, desperado. Nahanap siyang isang mukha na tutulong sa kanya, isang taong mag-alok ng tulong. Ngunit ang mataong kanina lang ay nakikipagtawanan sa kanya, ay ngayon nakatingin sa sahig, sa kanilang mga telepono. Kahit saan, basta hindi sa kanya. Tapos na ang gipagyachi. Nang bumagsak ang kurtina, nakita ang lahat kung sino talaga siya. Hindi isang makapangyarihang CEO, kundi isang batang lalaki na naglalaro gamit ang perang kanyang ama. At ngayon, nawala na ang laruan. Tumingin si Miguel sa akin, ang kanyang nga mata ay punong isang tanong na hindi niya kayang bikasin. Bakit? Tinitigan ko siya pabalik, ang aking mukha ay walang emosyon. Hindi ko kailangang sumagot. Alam niya kung bakit. Dahil sa sampal, dahil sa pagtataksil, dahil sa plano niyang ikulong ako. Ito ang resulta ng kanyang nga pinili. Hindi ako ang gumawa nito. Siya ang gumawa nito sa kanyang sarili. Wala akong pautal na sabi ni Miguel sa manager, ang kanyang boses ay basag. Tumango ang manager, na parang inaasahan na niya ang sagot. Humarap siya sa mga bisita, maginang at Ginoo. Inanunsyo niya ng malakas. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ang pagdiriwang na ito ay opisyal nang nagtatapos. Mangyaring lisanin ang ballroom sa mayos na paraan. Ang anunsyo ay ang huling pako sa kabaong. Ang gulat ay naging isang gulat na pag-alis. Ang mabisita ay nagmamadaling kunin ang kanilang magamit, umiiwas sa pangunahing mesa na parang may salot. Ang engranding selebrasyon ng pag-ibig ay naging isang eksena ng kahihiyan at pag-abandona. At sa gitna ngang lahat ng ito, nakatayo ang aking anak at ang kanyang asawa. Hindi na sila ang hari at reyna ng gabi. Sila na ngayon ang mapayaso. Sa isang sirko na sila mismo ang gumawa. Ang pampinansyal na pagpugot ay kumpleto na. Ngunit alam kong hindi pa tapos si Attorney Reyes. Ang pinakamasakit na bahagi ay malapit nang dumating. Ang silit ay tila umikot dahil sa anunsyo ni Attorney Reyes, ngunit hindi pa siya tapos. Siya ay hindi isang abogadong nag-iwan ng bagay sa imahinasyon, naniniwala siya sa ebidensya, sa malupit, at hindi may kakailang kapangyarihan ng patunay. Nang walang anumang salita, lumingon siya sa technical crew na nanginginig sa takot sa likod ng kanyang mga kagamitan. Hindi niya kailangang makbanta. Itinuro niya lang ang HDMI cable
na nakasabit mula sa podium. Ang cable na dapat sanay magpapakita ng isang slideshow ng larawan nina Miguel at Isabel. Nagmamadaling iniabot ito sa kanya ng technician. Isinaksak ito ni Atty. Reyes sa kanyang tablet. Sa likuran namin, isang higanteng screen ang dahan-dahang bumaba mula sa kisame. 20 talampakan ang lapad nito, dinisenyo para magpakita nga masasayang mag-asawa na naglalakad sa dalampasigan o naghihiwang ang tiyak. Ngayong gabi, magpapalabas, ito ang isang horror movie. Umingay ang projector. Isang sinaangang liwana ang tumagos sa madilim na ballroom bago tumama sa puting tela. Kumislap ang imahe saglit pagkatapos ay luminaw. Ito ay isang black and white na footage. Malabo, ngunit sapat ang linaw para makita ang bawat pilik mata, bawat butil ng pawis. Ito ang security footage mula sa lobby ng hotel. Na may petsa at oras, 45 minuto lang ang nakalipas. Isang mas malalim at mas mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid, sa screen. Nakita nila ako na nakatayo malapit sa bar. Nakita nila si Isabel na lumalapit. Nakita nilang yumuko ito, bumubulong. Walang audio ang video na ito, ngunit ang kilos ng katawan ay sumisigang agresyon. Nakita nilang itinuturo ng kanyang daliri ang aking dibdib. Nakita nilang umatras ako, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. At pagkatapos, nakita nila ito, ang sampal. Sa higanteng screen, mukha itong mas marahas. Ang kanyang braso ay umikot at bumilis na halos naging malabo sa frame. Ang ulo ko ay tumagilid. Ang lakas ng sampal ay kitang-kita sa paraan ng pag-atras ng aking katawan. Isang sabay-sabay na pahinga ang humigop sa hangin ng silid. Ito ang tunok ng 150 tao na napagtanto. Na sila ay nalinlang. Si Isabel ay nagsabi sa kanila na ako ay lasing. Sinabi niya na ininsulto ko siya. Ngunit ang video ay nakpakita ang isang kalmadong matanda na sinasaktan ngang isang babaeng nakasuot ng pangkasal. Tumingin ako sa mga bisita. Ang kanilang kamay ay nasa kanilang bibig. Tumingin sila mula sa screen patungo kay Isabel na may ekspresyon kampandidiri. Ang maskara ay natanggal na. Ang nahihiyang nobya ay wala na, napalitan ng marahas na buli na siya talaga. Tinitigan ni Isabel ang screen. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara na parang isang isda sa labas ng tubig. Lumingon siya sa paligid, desperadong naghahanap ng dahilan. Ngunit ang ebidensya ay 20 talampakan ang taas at paulit-ulit na ipinapakita, ngunit hindi patapos si Atty. Reyes. Ginalaw niya ang kanyang daliri sa tablet. Nakbago ang imahe sa screen mula sa lobby, napunta sa isang gumagalaw at nanginginig na view. Ang kalidad ay naging 4K na may kulay. Ito ay isang live stream. Sa ilalim ng screen, sa mga pulang letra, nakasulat, Live feed, PNP body cam. Ang audio ay sumabog sa mga speaker ng ballroom. Malakas at magulo. Mga sirena, sigawan. Ang mabibigat na yabag ng mga bota sa sahig. Ito ang aking penthouse. Ang aking sala. Mga pulis, nagkalat sa lugar. Sa gitna ng frame, nakadapa sa aking Persian rug ay si Roberto Cruz, ang ama ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay pinipilipit sa likuran niya ng isang malaking pulis. Sumisigaw siya tungkol sa police brutality. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa mamahaling alak na kanyang ninakaw. Lumingon ang kamera sa kaliwa, nandun si Linda Cruz. Suot pa rin niya ang mingkot ng aking yumaong asawa. Histrikal siya, kinakalmot ang isang babaeng pulis na sinusubukang posasan siya. Huwag niyo akong hawakan, sigaw ni Linda, ang kanyang boses ay pinalakas sa nakabibinging antas sa ballroom. Kilala niyo ba kung sino ang anak ko? Pag-ari niya ang lugar na to, pagkakasalan niya ang may-ari. Arestado ka para sa trespassing at grand larceny, sigaw pabalik ng opisyal. Ipinihit si Linda at isinandal sa pader. May karapatan kang manahimik. Muling umikot ang kamera. Ipinakita nito ang pinto ng opisina, sirang-sira. Sa loob, 2 pulis ang kumakalatkat kay Dino palabas. Lumalaban siya, sumisipa.
nakahawak sa aking safe na parabang may lilitas siya nito. Isang bareta ang bumaksak sa sahi. "Pra ko yan!" sigaw ni Dino. "May utang siya sa akin." Ang gulo sa screen ay ganap. Ito ay isang raid. Ito ang kabuang pagwasak sa dignidad ng pamilya Cruz. Ang mga bisita sa ballroom ay nanonot ng may halong pangingilabot at pagkamangha. Nakita nila ang natapong alak na dumudungis sa makarpet. Nakita nila ang madamit ng aking yumaong asawa na nakakalat sa pasilyo. Nakita nila ang katotohanan ng mataong kanilang ipinagdiriwang. Hindi sila mga kagalang-galang na biyanan. Sila ay mga magnanakaw, mga kriminal, na pumasok sa bahay nga isang matanda habang binabayaran niya ang kanilang hapunan. Tumingin ako kay Miguel. Nakatingala siya sa screen. Ang kanyang lig ay nakaunat, ang kanyang mukha ay nawala ng lahat ng dugo. Mukha siyang isang bangkay na nakatayo. Pinapanot niya ang kanyang biyanang babae na inaaresto sa isang ninakaw na coat. Pinapanot niya ang kanyang biyanang lalaki na kinakalatkat palabas na nakaposas. Alam niya sa sandaling iyon. Alam niya na alam ko ang lahat. Alam niya ang tungkol sa koda. Alam niya ang tungkol sa pagtataksil. Nakita niya ang mga kahihinatnan ng kanyang kahinaan na ipinapakita sa high definition para makita ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napahawak siya sa gilid ng entablado para hindi bumaksak. Sumigaw si Isabel ng isang sigaw na pumunit sa kanyang lalamunan. Hindi ito sigaw ng takot. Ito ay sigaw ng purong galit. "Patayin mo yan," sigaw niya. Sumusugod papunta kay Attorney Reyes. "Patayin mo yan gayon din. Sinisira mo ang lahat. Demonyo ka." Sinubukan niyang umakyat sa entablado. Ang kanyang daliri ay nakakuyom na parang mga kuko handang manakit. Ngunit hindi siya nakarating. Hindi kumurap si Attorney Reyes. Itinanggo lang niya sa security team. 2 gwardiya ang humarang kay Isabel. Hindi nila siya hinawakan. Tumayo lang sila dun, malalaki at hindi matinag. Sinalpok niya sila. Pinapalo ang kanilang mga dibdib. Sumisigaw nga mura na ikahihiya nga isang marinero. "Kinamumuhian kita," sigaw niya, nakatingin sa akin. "Kinamumuhian kita, sakim na matanda. Bahay ko yan." Sinabi ni Miguel na sa akin yon. Nagpatuloy ang video. Sa screen, si Linda Cruz ay inilalabas na ngayon sa penthouse. Umiyak, ang mingkot ay dumudulas mula sa kanyang balikat. Inilalantat ang murang bestida sa ilalim. Naglakat ako palampas kay Miguel. Hindi niya ako sinubukang pigilan. Hindi niya man lang ako kayang tingnan. Umakyat ako sa entablado. Tumayo ako sa tabi ni Attorney Reyes. Tumingin ako pababa kay Isabel, na ngayon ay bumaksak na sa sahig sa isang tumpo ngang puting tela at pihati. Inabot ko at kinuha ang mikropono mula sa podium. "Isabel," sabi ko, "ang boses ko ay kalmado. Ito ang boses ng lalaking nakmamay-aring gusali, ang lalaking nakbabayat nga bayarin, ang lalaking sa wakas ay napuno na." Tumingala siya sa akin, ang kanyang mata ay nag-apoy sa galit. "Hinahanap mo ang masusi?" tanong ko. Itinuro ko ang higanteng screen sa likuran ko kung saan isang opisyal ang kasalukuyang naglalok ng pinto ng aking penthouse at naglalagay ng dilaw na police seal. "Nasa mga pulis na ngayon," sabi ko. "Minarkahan nila ito bilang ebidensya sa isang felony investigation. Kung gusto mo sila, pwede kang pumunta sa presinto. Sigurado akong ipapakita nila sayo. Pagkatapos nilang iproseso ang iyong mamagulang para sa breaking and entering." Binitawan ko ang mikropono. Pumaksak ito sa saik ng may malakas na kalabuk. Lumakat kami pababa. Lumakat kami palampas kay Isabel na gumuho na. Lumakat kami palampas kay Miguel na nakakapit pa rin sa entablado, nakatitik sa blankong screen. Lumakat kami sa gitna ng tahimik na bisita na humawi para sa amin na parang dagat na pula. Lumabas akong ballroom, hindi na ako lumingon, wala na akong pakialam. Nakuha ko na pabalik ang aking dignidad. At habang lumalabas ako sa malamay na hangin na kabay, napaktanto ko ang isang bakay pa. Nakuha ko na pabalik ang aking buhay. Ang ballroom ay mabilis na nilisan na matao.
na tila ba isang insulto ang kanilang pagmamadali. Ang mabisita, mataong kilala ko sa loob ng maraming dekada, ay nag-uunahan sa mga labasan na parang mga dagang tumatakas mula sa isang lumulubog na barko. Yumuyuko sila, iniwasan ang aking tingin, nagbubulungan. Desperadong ihiwalay ang kanilang sarili sa kahihiyan ng aking anak. Si Miguel, ang nag-isa kong anak, ay nakaluhod sa sahig na marmol. Hinawakan niya ang laylayan ng aking pantalon, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Parang awan niyo na, humahagulgol siya, ang kanyang boses ay basag at halos hindi na marinig. Huwag niyo po akong iwan ng ganito. Niloko niya ako ba? Minanipula niya ako? Hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Siya po ang may kasalanan ng lahat, pakiusap ba? Anak niyo po ako. Huwag niyo po akong itapon. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking nakakapit sa aking binti. Sa isang saglit, ang mga taon ay tila naglaho. Hindi ko nakita ang isang traidor. Nakita ko ang isang paslit na may sugat sa tuhod. Umiyak na buhatin ko siya. Nakita ko ang batang nagbigay sa aking angkat na gawa sa macharoni. Ang puso ko ay tila dinurog. Ang pagnanais na protektahan siya, na abutin siya at sabihing ayusin ko ang lahat, ay napakalakas. Ngunit naalala ko ang kanyang banta. Ang plano niyang ikulong ako sa isang bahay ampunan para lang makuha ang aking pera. Hindi siya naloko nun, siya iyon, ang kadilimang naninirahan sa kanyang puso. Ang imahe ang paslit ay naglaho, napalitan ang katotohanan ang mandaragit na nakaluhod sa aking harapan. Hindi siya umiyak dahil nagsisisi siya, umiyak siya dahil natalo siya. Dahan-dahan akong umatras, inaalis ang aking binti mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi ka naloko, Miguel, sabi ko. Ang aking boses ay mababa at walang init. Ikaw ay isang matandang lalaki. Gumawa kang nga desisyon. Pinili mong pirmahan ang ngatsekeng iyon. Pinili mong pagtawanan ako. Pinili mong tingnan ang pinahirapan ko sa buong buhay ko bilang isang alkansa lamang. Pinili mo ang kasakiman kaysa sa pamilya. Patuloy ko. Tiningnan mo ako, ang sarili mong ama, at hindi mo nakita ang isang tao. Nakakita kang isang hadlang. Nakita kang isang naglalakat na pitaka na hindi sapat ang bilis ng pagkamatay para sa iyong kagustuhan. Hindi iyon si Isabel, ikaw iyon, Miguel. Iyan ang iyong kaluluwa. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang bigat ng sandaling iyon. Kaya kong magpatawad ng isang pagkakamali, anak. Pero hindi ako nag-aalaga ng ahas. At tiyak na hindi ko sila hinahayaang manirahan sa aking bahay matapos nila akong tuklawin. Tumalikot ako sa kanya. Ito ang pinakamahirap na pagtalikot na ginawa ko sa buong buhay ko. Narinig ko ang kanyang ngasigaw sa likuran ko, huwag. Saan ako pupunta? Ngunit nagpatuloy ako sa paglakad. Sumandal ako sa lakas ni Atty. Reyes at sabay kaming lumabas sa gabi. Isang linggo ang lumipas. Ang ingay ay napalitan ngang katahimikan. Nakaupo ako ngayon sa isang maliit na kainan, umiinom ngang kape. Ang aking pribadong investigador ay nagpadala sa akin ng larawan kaninang umaga. Si Miguel, nagtatrabaho siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagtatrabaho siya bilang isang waiter sa isang maliit na kainan sa Quezon City. Nakasuot ng maruming apron, pagod ang mga mata, nakatira sa isang paupahan kasama ang 3 iba pa. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa akin. Ngunit kasabay nito, mayroon ding kagaanan. Sa loob ng maraming taon, si Miguel ay parang isang bukol sa aking buhay. Ngayon, natanggal na ito. Masakit ang operasyon, ngunit nawala na ang sakit. Inilabas ni Atty. Reyes ang isang dokumento at inilagay ito sa mesa. Heto na po ang mga papeles para sa bagong foundation. Mahina niyang sabi, nakahanda na ang lahat. Tiningnan ko ang pamagat, the Elena de Leon Scholarship Fund. Ang perang dapat sanang mana ni Miguel, ang milyon-milyong inilaan ko para sa kanya, ay mapupunta na ngayon sa iba.
Mapupunta ito sa mga mahihirap ngunit matatalinong estudyante. Mabatang katulad ko noon na mayroon lamang sipag at pangarap. Kinuha ko ang aking panulat. Hindi ako naalinlangan. Nilagdaan ko ang aking pangalan. Sa isang pirma, inilipat ko ang kinabukasan ng aking pamilya mula sa aking dugo, patungo sa aking mga pinaniniwalaan. Tapos na. Sa edad na 70, karamihan sa mga lalaki ay nagbabalik tanaw na, ngunit habang nakaupo ako ron, wala ng pamilya, wala ng ilusyon, hindi ko naramdaman na ako ay nagtatapos. Pakiramdam ko, ako ay nagsisimula, ako ay nag-isa, pero sa wakas ako ay malaya. Minsan, para matutunan ng iyong anak ang pinakamahalagang leksyon, kailangan mong hayaan siyang mawala ang lahat. Kailangan mong hayaan siyang bumaksak para matutunan niyang tumayo sa sarili niyang nga paa. At minsan, para mahanap muli ang iyong sarili, kailangan mong maging matapang na bitawan ang mataong pinakamamahal mo. Lalo na kapag napagtanto mong sila na pala ang humihila sa iyo pababa. Binitawan ko na siya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sa wakas, ako ay nakakahinga.